Samahan niyo po ako magtapon ng basura. So ito yung naipon ko for 1 week. And nandito yung mga plastics and papers and yung mga pwedeng i-recycle. And this one is yung general waste. Sorry, kakagising ko lang kaya magulo yung buhok ko. Gawa muna tayo ng black tea bago tayo lumabas. Ang hirap ng buhay sa abroad. Kamusta po kayo? So may shortcut pala sa pagpunta sa park. Malapit dito sa likod ng bahay. Sobrang late po ng spring dito. Ito nga pala yung first spring ko sa Baltics. Kaya naninibago pa rin ako. May gumagamit din ng solar panel dito. Isa-survey natin yung mga halaman na tumubo na ngayon. So ito, I think this is canary sa Korean. Hindi ko alam sa English pero alam ko siya sa Korean. Hinahabol niya ako. Tapang-tapang mo. Isapaw kita sa sinaing. I wake up to this view every single day. It's a little bit eerie. Particularly here. Ang alam ko meron ditong pull-up bar. May usok po dito ngayon. Alam niyo yung nagsisiga. It's time for our military training. So we'll try the pull-ups. Siguro kahit 1 or 2 lang. Para saan po itong malalaking tires? Para sa dog ba yan or sa tao? Meron tayong 1, 2, 3, 4 na bakal dito for pull-ups. Tapos meron tayo ditong 1, 2. So next time, ito yung ita-try natin for triceps and upper body. Tapos ito din for lats and back. So bakit ko alam yung mga muscle parts? Kasi ang major ko po dati sa UPLBI Animal Science. And inaral po namin yung anatomy and physiology of animals, including the muscular system. May similarities po yung muscles ng animals and humans. Minemorize po namin lahat dati. Lahat ng types ng muscles sa katawan. So, sakit niya sa ulo. Yung mga longissimus dorsi, gastrocnemius. Actually, wala naman ako masyadong maalala. Marami lang akong inaral before na hindi ko naman talaga na-apply sa totoong buhay. So, isang set pa po hanggang sa mapagod. Gusto ko lang po mag-share ng culture shock na na-experience ko dito so far. So, by the way, if you're new to this channel, my name is Robin and I just moved to Riga, Latvia from South Korea. So, gusto ko lang mag-share ng culture shock story ko. Yesterday, I had a meeting with a professor in one of the agricultural universities dito. So, ako po yung nag-set up ng meeting a week ago and we agreed on a specific date. Sabi niya, okay, let's set it on a Monday morning from 9 a.m. to 10 p.m. Tas during the meeting, syempre ako yung nag-invite for a project collaboration. Kasi mag-a-apply po kami ng research grant dito. And ako yung isa sa mga PI or principal investigators. Nung nagsimula na ako mag-present, bigla niyang naalala na may iba palang conflict sa schedule niya. So, ayun, nasayang yung effort ko. Parang pinagandaan ko siya ng 1 week tapos iiwan ka lang. Tapos di mo alam kung anong rason. Di ba ang sama naman sa feeling nung ganun? It's either my problem sa time management o talagang busy lang si prof. And then yesterday, same situation yung nangyari sa akin. Dito naman, kabaligtaran yung nangyari. Parang, hindi pa ako start mag-present. Ang dami na agad comments. So, kaka-press ko lang ng play dun sa slideshow. Title, slide pa lang yung lumabas. Ang dami na agad comments.
Parang, wait, bigyan mo naman ako ng time paliwanag or introduce ko man lang yung sarili ko bago ka mag-comment. Nakakatuwa yung mga experiences ko dito. Ibang-iba yung work ethics and style nila compared nung nasa Korea ako. Sa Korea kasi very structured yung format. Parang si Kyusun muna yung magsasalita tapos, oh, anong update sa'yo? Bigay mo na yung result sa akin. Pali-pali, ganun. Yung second meeting ko naman was with the director of isang national institute dito. Tapos malayo po siya sa office namin. So hinatid po ako ng advisor or ng supervisor ko. Dahil hindi po ako marunong mag-drive and wala akong car. And hindi po accessible via public transportation yung headquarters nila. So hinatid ako ng boss ko kahapon. Tapos iniwan niya ako. Habang nagpe-present ako, umalis siya. So sabi ko, paano ko uuwi nito? But what if kabaligtaran yung nangyari? Ako yung hindi sumipot sa meeting or ako yung mang-iwan. 'Di ba? Parang mas masama naman yun. Tapos sakto yung misa ni Father kanina. Everyday nga pala ako nakikinig kay Father Joel Jomarsos sa YouTube. Sana may mga ganyang green spaces sa Pilipinas. Yung hindi mo na kailangan pumunta pa ng Baguio or ng Tagaytay para lang ma-feel yung nature. Kasalanan niya ng mga politiko sa atin. Wala tayong laws, walang policies, walang malinaw na batas sa urban planning. Siguro meron pero hindi siya nai-implement. Tapos after kong may experience yung mga unwanted, unpleasant na experience ko kahapon tsaka nung Monday. Sakto yung homily ni Father kanina. What if ako yung gumawa noon? What if ako yung mang-iwan ng meeting? Diba? Mas pangit naman yun. But I also understand that sometimes life can be so overwhelming. And yung mga tao nagkakamali din. I also learn to forgive even if they don't apologize. I also understand that sometimes life can be so messy and wow. Like the birds are reminding me just to take things slowly. Sobrang ganda ng mga huni ng ibon. Things always don't work out kung paano natin siya pinlano. Hindi laging ganun. Kaya dapat flexible din tayo minsan. And we should not take things personally. Kung hindi man sila maka-attend, siguro maybe next time. Or mayroon pa namang ibang time. Bakit ko uubusin yung sarili ko para sa isang walang kakwenta-kwentang bagay? Well, na-share ko lang naman kasi nasanay po ako sa naging training ground ko po sa Korea is be patient, be on time, tapos always be punctual. And doon ko na natutunan yung importance ng time. Kasi kung on time ka sa meeting, never kang malate or natapos mo yung appointment mo, ibig sabihin, nire-respeto mo yung kapwa mo. Just to learn to respect other people's time. And sa Korea ko din natutunan yung how to control my thoughts. Hindi lahat ng nangyayari is kaya mong kontrolin. And hindi lahat ng pumapasok sa isipan mo ay totoo. Siguro, ako yung minsan na judgmental. Naisip ko na, iniwan ako ng tong taong to sa meeting. Siguro, walang respeto sa iba. So sometimes maybe we try to overthink and we overanalyze things na hindi naman lahat totoo. So malay natin mag-email yung professor and mag-apologize and mag-set up ng another meeting. I just look at the brighter side of life. And sabi pa dun sa misa kanina, you have to surround yourself with things that lift you up. Whether it's like people or your small hobbies like walking in the forest, kagaya nito. So, yeah. Ayun yung mga bagay na nagle-lift up sa aking spirit. So malaking bagay yung natutunan ko sa homily kanina about positive thinking.
thinking na there is always a solution sa lahat ng problem. But as long as you're trying, as long as you're not giving up, I think you are doing better than you think. Ano kayang halaman to? Kakaiba yung itsura niya. And that's it for today's video. Salamat po sa pagsama sa akin in this video. Have a good weekend, everyone.